Naka-schedule po. Okay, si Bishop. Ano po? Okay, tawagin na natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang pagkakataon sa tuwing araw po ng Lunes ay nagkakaroon po tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bagamat sumisikat ng araw ay magandang pagbati. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na gobernador, Ramil Laurel Hernandez, sa kanyang may bahay. Magpapatuloy ng servisyo tama ang Kong Ruth Mariano Hernandez. Sa bumubuo po ng sangguniang panglalawigan, sa lahat po ng mga department heads, assistant department heads, sa mga kawani ng provincial government, at sa ating pong lahat ng mga Lagunense, mapagpalang araw ng Lunes sa ating pong lahat. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang isang katangian na supposed to be ang mga Kristiyano na kumikilala sa ating Panginoong Hesus ay kakakitaan ng katangiang ito. Ang tawag po natin dito ay compassion o compassionate. Meron pong isang pangyayari at saka mamabati rin po ako sa ating mahal na administrator, Attorney Dulce Rimanal. Magandang umaga po sa kanya. Meron pong isang babae na nagdadrive ng kanyang sasakyan na nakatahak ng pako na naging dahilan kaya na-flat yung kanyang gulong. Siya ay tumabi at itinaas yung hood ng kanyang sasakyan at nagtali ng isang puting panyo sa antena ng kanyang radio upang tumawag ng pansin na maaaring tumulong sa kanyang sitwasyon. Sa kanyang paghihintay ay may dumaan na isang magarang sasakyan na may sticker na nakasulat ay "Smile, God loves you." Nung matanawa ng mga nakasakay doon sa magarang kotse ang nangangailangan ng tulong, hindi naman nila pinansin at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. At sumunod ay gayon din na meron namang isang sports car na may nakasulat sa kanyang bumper sa sticker, ang nakasulat ay "Honk if you love Jesus." At gayon din, katulad ng nauna, nagpatuloy din siya sa kanyang paglalakbay na hindi pinansin yung nangangailangan ng tulong. And then, doon sa kabilang kalye, sa kabilang panig ng kalye ay meron namang isang arag-arag na pick-up ang natanawa ng babaeng nangangailangan ng tulong. Siya ay bumaba, binagtas o tinawid yung highway at pagkatapos ay inoffer niya yung kanyang tulong. Ang ginawa naman noong babae, binigay yung susi ng kanyang sasakyan para buksan yung trunk, kinuha yung spare tire, tinanggal yung flat tire at ipinalit yung spare. Tinangkang bayaran noong babae yung tumulong sa kanya, subalit hindi niya ito tinanggap. At ang sabi niya, kung sakaling dumating ang araw na isa sa aking mga kapamilya ang makaranas din ng ganitong kalagayan ay may tumulong din sa kanila. So parang sinabi ko, anong tinanim mo, yun ang naanihin mo. Naalala ko tuloy ang sinasabi sa banal na kasulatan patungkol doon sa Good Samaritan.
merong isang lalaki na kinold up, binugbog, pinubaran, kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit, at tinuwanan ng lalaki ng half-dead. Dumaan ang isang iskriba na kinikilalang religyoso sa panahon na yun, ay hindi pinansin ang lalaking half-dead, iniwan, at sumunod isa namang lidita, hindi nang ginawa. So dumating ang isang Samaritano. Alam mo ba ninyo yung Samaritano sa panahon na yun, itinuturing nila ang mga Samaritano na lahing aso. So, pinagdidirihan ng mga Hudyo ang mga Samaritans. Subalit itong Samaritano na ito ang bigay ng tulong doon sa lalaki na half-dead, dinala sa isang panuluyan, binigyan ng pera yung nangangasiwa sa panuluyan at ang sinabi, kapag kinulang ang pera ang ibinigay ko sa iyo, pagbalik ko, babayaran kita. So tinanong ng mga tao, tinanong ni Jesus ang mga tao, dahil sabi, sino sa kanila ang kumikilala sa kanyang kapwa? Ang background ko kasi nito ay may nagtanong sa Panginoon, paano ba maligtas? Ang sabi niya ay, sundin mo ang kautusan. Ano ba nasa kautusan? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong talino, buong pag-iisip. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya tinanong sila ni Jesus, sino ang nagbigay malasakit doon sa kapwa? Yung paglibita o yung iskriba? Ang sabi ng mga tao, yung Samaritano. So masakit sa kanilang sabihin, yung Samaritano ang tumulong bilang kapwa sapagkat itinuturing nila na ang mga Samaritano ay lahing aso. So ngayon sa atin po, bilang mga lingkod ng probinsya, mahalaga sa atin ang isang katangian na meron po tayong pusong mapagmalasakit, compassionate. Isa itong katangian na nakakapagbigay tulong para lalong higit na mapakinabangan ang serbisyong tama. Kaya nga sa ating po lahat, paalala ng banal na kasulatan, bilang mga lingkod bayan, lingkod ng mga tao, ng mga mamamayan, ay magkaroon po tayo ng katangiang mapagmalasakit, ika nga ay pagiging compassionate. So manalangin po tayo na bigyan po tayo ng Diyos ng ganitong katangian na maging mapagmalasakit sa ating kapwa, lalo higit na lalapit na ang pagdiriwang ng kanyang pagsilang. Tayo po'y manalangin, o maraming Diyos. Maraming pong salamat na ang aming pong provincial government ay merong katangiang mapagmalasakit sapagkat narinig ko kanina sa kwento ay hindi na kinakailangan na magpunta pa ang mga mamamayan sa isang lugar upang ipagkaloob ang kanilang mga regalo, kundi ang probinsya na ang siyang mag-aasikaso. Maraming pong salamat, Panginoon. Ngayon din, O Diyos, dinadalahin ko po ang mga empleyado ng provincial government na magkaroon po ng ganito na katangian na mapagmalasakit, mapagmahal at mapagkupkop sa kanyang kapwa. Upang nasa gayon ay tunay na makilala ng bawat mamamayan ng Laguna ang pagiging maalam sa serbisyong tama. Kaya marami pong salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakilat ni Luluwalhati, sasambahin ka namin tuwina sa bawat umaga, pagmulat ng aming mga mata, at sa daong hapon, sa gabi, bago kami pumikit sa pamamahinga, ay meron po kami natulungan, meron po kami napagmalasakitan bilang pagluwalhati sa iyo po aming Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dito po ang aming samot dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming pong salamat, magandang umaga.
Okay, maraming salamat, Pastor Jess Urbina. Ayan. Okay, baka pwede kayong mag-forward dito, mga taga-PIO. Ito, okay. Ibigay ko na kay Ma'am Leia. Good morning! Oo, bago tayo magsimula, no, ayusin na natin. Lahat, asa na mga loyalty awardees? Dito kayo sa harapan na po. HR, Papsuyo nga, pa-assist dito. I-ano nyo na yung bronze, silver, at saka gold. Ganito po, punta naman lahat na empleyado dito, pakisabihan nyo nga po, para tayo na dadali. Lahat po ng AO, nag-message ako sa mga bibe. Ang iingay, ay, sus Marioso. Makinig nga, Okay. Gutom ba kayo? Oh, buti naman. Lilipas din yung gutom nyo atin, ha? Ganito, lahat ng AO, pakisuyo, kunin dito sa registration ang mga certificates as instructed. Kunin nyo doon. Lahat naman, makinig mga bide. Nakaloka pa, sasayawin ko kayo mamaya eh. Lahat naman ng awardees, bronze, silver at gold, dito kayo. Kayo ang highlights. Yung ibang empleyado, syempre dapat a-attend ng flag ceremony. Diyan naman po sa may likod. But of course, our awardees, punta din sa harap. Ay, yes. Okay? HR, asa ng HR? Kailangan ko ng HR na mag-a-assist. MJ, maglagay kayo dito, silver at bronze, silver at gold, para tayo makasimula. Dito po ang gold, hindi po, haharap po kayo sa stage, hindi dito. Liga, dito tayo. Dito. Guys, gold. Saan kayo ba nandyan? Ito ha. Bronze dito sa kanan ko. Silver dito sa kaliwa ko. Okay? Ang mga gold, yan. Kasi kukunti lang yan. Yun yung mga sobrang tanda na talaga eh. Ay, sorry! Sorry ko yan! So, dito kayo sa pinakaharap. Okay? Kukunti lang yan. Yan ang mga institusyon. Kayo naman. Isa pa ha? Bronze, dito kayo haharap sa may stage. Okay, dito kayo sa harap. Dito ang harap nyo. Ayan, diba talaga dyan ka? Hindi, Kanan, bronze, pumila kayo dito. Silver, kaliwa. Gold, nasa harap. Pwede bang pumila? Kapilahin mo yung... Yan. Sige po, pasok po kayo dito. Kasi mamaya po, para sa photo ops, nakaayos na tayo. Yung mga matatanda sa harap po kayo. Yan. Ano ka ate? Gold or gold? Wow! Di obvious ha? Pwede ko man. Ganda ng putis mo. Sana all. Si Rodney lang. Ayos na. Sige, para makapagsimula na tayo. Kayo naman mga nasa likod. Punta kayo dito sa harap para wala tayong espasyo dito. Lahat ng nasa likod,
pumunta kayo dito sa harap. Huwag nyo naintindihin yung mga ganito. Lipat kaya tayo dun. Sino po tayo sa kapila po? Asan ba ang HR? Huwag kayong magsiksikan dyan sa may tent. Ang dami dyan. Walang nag-aayos dito sa harap. Lahat na empleyado, pumunta, lahat na nasa likod dito kayo sa harap. Paulit-ulit na ako ha. Lapit na. Lapit na. Para tayo nakakapagsimula. Oh, isa pa. Gold, pwede ba humanay po kayo dito ng diretsyo? Okay, arms sideward, raise. Very good. Hello po, doktora. Okay, bronze. Arms, mag-ano po kayo? Form a line. I don't know how to say it. Form a line para po medyo maayos kayo, organize. Silver, parang hindi pa kayo, you haven't formed your line. Silver, ayos na po kayo dito. Yan, o, di ba? Para meron, yan, there you go. Silver, ano ka ba? Saan ka ba? Doon ka nga sa likod. Ano na mama? Sige. Wow! Gold ka? Oh my God! Gold ka pala! Okay. So again ha, silver, bronze, silver, gold. Parang malapit na sa platinum. Totoo ba? Grabe! Elementary pa lang, nandito ka na. Ako, nandito na kayo. May ikaw din. Ang galing. Okay. Are we ready to start? Start na tayo, ha? Are we ready? Flag ceremony po muna. Again, ha? Good morning! Tingin sa kanan. Hello! Tingin sa kaliwa. Makinig tayo. Ano? Puntapi ka na iyong ang katabi. Kinig tayo, ha? Sa kanan, listen, listen. Sabi mo, listen kapatid. Okay. Okay, can we call on our host for today's flag raising ceremony? Of course, none other than the Provincial Accounting Office headed by Ms. Joy Pelin Bacanto. Asa na? Asan ka na, Ma'am Leng? Okay. Okay. Makikinig po kayo ha sa reporting ng accounting. Very important. Okay? Okay. Thank you, Ma'am Leia. Good morning. Parang mahina, no? Good morning po sa inyong lahat. Okay. Isang maalab na pagbati sa bawat isa. Nais namin kayong batiin ng isang na may ngiti sa aming mga labi at pagmamahal na nagmumula sa aming mga puso. Bagamat hindi ganon kaganda ang panahon, alam niyo sabi sa Bible, sabi nga kanina ni Bishop na the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end, for they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Sa ating pong minamahal na Governor Ramil L. Hernandez, sa ating pong
Siyempre sa ating administrator, Attorney Dulce H. Ribanal, ma'am, good morning po. Sa lahat po ng mga department heads, assistant department heads, mga unit heads, chief of hospitals na narito po ngayon. At siyempre, sa mga kapwa ko kawani, mga kapwa ko lingkod bayani ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. By the way, bago po ako makalimot, nais ko rin pong i-good morning ang lahat po ng mga awardees, ang lahat po ng mga retirees na nasa unahan ko ngayon. Good morning, ma'am. Good morning, sir. 16 days na lang po, Pasko na. Alam niyo po ba, today is the second to the last Monday of 2024. Alam ko po na ibebes tayo ni Lord ngayon at sa mga susunod pang taon na ating pong pagsasamahan. So umaga pong ito, ang aming tanggapan, ang tanggapan ng panlalawigang taga-Tuos, ang siya pong mangunguna, kami po ang naatasang manguna sa lingguhang pagtataas ng watawat. At para po sa daloy po ng aming programa, nais ko pong banggitin ang mga magsisiganap dito. Para po sa pambansang awit, ito po ay ibibigay sa atin ni Christy Amor Pesigan. At upang ating ipahayag ang katapatan sa ating watawat, pangungulahan tayo ni Kuya Edison Melchor Alfonso, panunumpa ng kawani, panunumpa ng lingkod bayan. Ang aming pong accountant, si Val Anthony M. Tabora. Marcha ng Laguna, John Reginald Bondad. Bagong Pilipinas Pledge, si Billy Franz Iguaras. At siyempre, ang pinakahuli, yung Bagong Pilipinas Hymn. Pangungunahan po tayo ni Julius Dalida at ang inyong pong lingkod. Okay? Nais ko po kayong tawagan dito. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ng pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinananan, alam ng puso, sa tingin mo'y buhay. Lupang inilang, tuyaga ng mag-ibig, sa manlulubig, di ka masisipin, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang bagang, ay hinagang tulang, awit sa pagkayang inamahan. Ang isang ang matawad mo'y nagbukay ka nag-iingin, ang ituwing at araw niyang kay nagpakay di magdidinig. Lupa ng araw ng warhagin magsimula, huwag langit sa piling ko. Ang bigaya ng ay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Taas po natin ang ating kamang kamay para sa panunumpa ng watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa Pilipinas, may dangal, himbayan ng Diyos, mga tao, mga kaasan, at mga bansa. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan.
Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamaraan. Isasabuhay ko ang isang likod-bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Sabay-sabay po natin awitin ang Marcha ng Laguna. Mga Laguna, o Laguna, lalawigan marangal, tanging pinagpala ng butihing bathala. Supli mo ang pinili na bayani ng lahi, kapurihan at dangal ng lipi, kayumanggi. Laguna ang iyong pangalan, tagisag ng kagitingan. Sa lawat mo't kaparangan, mga bayani na himlay, kadual na pangarap, ang bukidin, bundok at gubat. Ikaw Laguna ang buhay at aming pagtutan. Laguna ang iyong pangalan, sa gisag ng kagitingan. Sa lawat mo't kaparangan, mga bayani na himlay, kasuhan ng iking pangarap, ang bukiring bundok at gubat. Ikaw Laguna ang buhay at aming pagtutay. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan at sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino, na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Atin pong awitin ang Bagong Pilipinas Hymn. Ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan, tayo nga
tulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at minahalo. Pagmalaki natin sa mundo at ipamalas bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, ibigin natin ang sarili natin. Ba't lang naugali sa iba natin ang unahin? Ang pagbabago, manguna sa langit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Ating sa bayan, bayan ng Pilipino, husay at lakas, kagandahan at talento. Anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na buhay natin ay gawing maliwalas. Magandang bukas ang bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Okay. Miss Aleli, tawa ka ng tawa dyan. Ito ang pakakantahin ko dito. Buwis buhay na ang ginagawa namin. Aleli, ah. Okay. Maraming salamat po sa mga kaopisina ko. At para naman po sa pangalawang bahagi ng ating programa, ito po yung paglalahat po ng mga accomplishment reports at achievements ng aming tanggapan, ang Provincial Accounting Office. I would like to call our department head, my boss, our provincial accountant. Ayoko pong sabihin si Bambling ay mabait. Ayoko din siyang sabihin masipag. Pero isa lang pong masasabi ko sa kanya, ayoko siyang bigyan ng adjectives o idiomatic expressions. Ito lang masasabi ko sa kanya, she is beyond description. Ladies and gentlemen, I would like to call my boss, Mrs. Joy Pilin C. Bacanto. Medyo na-shock po ako dun sa sinabi ni Sir Jo. Pero tama po siya, hindi po ako mabait. Sa lahat ng department heads, assistant department head, unit heads, at sa lahat ng mga kapwa ko kawani, isang magandang umaga po. Isang makulimlim at maaliwalas na umaga sa ating lahat. Ang Office of the Provincial Accountant po ang naatasang mag-report. At para po sa aming accomplishment report, ang aming pong opisina ay binubuo ng 4 na dibisyon. Ang una po, ang Audit Division. Ito po ay headed by Ate Cecil and Kuya Jet. May I call po ang ating Audit Division. Ito po ay binubuo ni na Ate Cecil, Kuya Jet, Kuya Roy, Kuya Mon, Kuya Joey, Dandan, Tintin, Ate Sensen, Lynn, Ate Eva, Kat, Ate Olive, Pam, Leo, Ate Rina, PJ, Sophie, kaway naman dyan Sophie, yan po si Sophie, then Queenie, Glenn, Trixia, Gina, Odi, Eugene, Casey, at Kuya Daryl.
Ito pong nakikita nyo sa harapan, sila po ang nagpoproseso ng lahat ng claims sa provincial government. Sila po yung sabi nyo ay mga makuriri sa papeles. Pero yan po naman, ang pagiging kuriri po nila sa papeles ay dahil po sa mga documentary requirements na nire-require ni COA. Hindi po dahil lang sa gusto nila, kung hindi pinoprotektahan po nila ang assets ng provincial government. As of today po, ang amin pong bagong innovation ay pag pumunta po kayo sa harap ng accounting, may makikita po kayo doong 40-inch na monitor. Yun po yung tracking system namin, simpleng document tracking system. Ayan po siya sa tabi. Pagpasok po ng papel sa accounting, makikita nyo na po dyan yung papeles nyo. Then kung ano pong status, dyan po tumitingin yung mga liaison officers natin. It's either pending, still on process, or release. Ang second division po namin, isang remittance division headed by Hindi, dito po. Dito lang tayo. Huwag kayong mahiya. Bayaan yung titigan nila kayo para alam nila yung mga nagre-review, yung kanilang is na ben pag matagal ang payroll. Joke lang po. Ang yes po, yun. Sabi ni Ma'am Lea, hindi na po kami nagsabi. Mabilis na po ang processing namin ngayon. Ang second division po namin is ang remittance division. Sila po yung in charge sa pagre-remit ng premiums, loan payments, at withholding tax. Sila po yung mga hindi makausap tuwing AGIS, A15, 20 at 25. At ngayon po, hindi pa rin po sila makakausap kasi busy po sila sa pagkukompute ng ating adjusted withholding tax para sa ALPALIS. At recently po, nakatanggap po tayo ng award ng recognition from BIR. Dahil po sa ating pagiging masyadong masunurin na hindi naman po namin, wala po kaming magagawa kasi ang mahal po ng penalty. Ang pinakamababang penalty po sa BIR is 1,000. Wala po kaming 1,000 na pang penalty lagi. So, yan po. Ito po ay in coordination with the Provincial Treasurer's Office. Ang sabi po ni BIR, tayo po ay zero open case. Ibig sabihin, lahat ng kinakaltas po namin sa inyo, ultimo 0.01, inire-remit po namin kay BIR. Ang ikatlong division po namin sa opisina ay ang ating accounting division. Kung mapapansin nyo po, ang accounting ngayon ay dalawang office. Meron po sa taas at meron sa baba. Pero soon po, nandito na rin po yan sa baba. Headed by Tin Florento. Kasama po si Paul Allen Perez, si Val Anthony Tabora, Jean Fabian, si Nini po, si Karen, si Maki, si Mara, si Majo, si Marian, si Kuya Ed, si Billy. Si Kuya Ed po yung mahihain kanina. Si Billy po, si Vener, si Kim, si Ashley, si Amor, nakatingin sa akin, nasama ng tingin niya. Hindi ko kasi siya nabanggit, sabi niya. Okay, si Amor. At syempre po, last but not the least, si Kuya Ann, nakilala po nating lahat. Ayan. Sila po ang bumubuo ng accounting division namin or yung tinatawag na INGAS, yung gumagamit po ng ating system. In charge po sila sa pagre-record ng all transactions ng provincial government. At last November, nakatanggap po ulit ng award ang provincial government. Yun po yung Outstanding INGAS User Entity Award na mamaya po namin ay bibigay kay admin. Yan po ay dahil sa paggamit ng system from COP at pag-meet ng mga report na free from material error. Ang last division po ng aming opisina na lahat po ng tanggapan ay mayroon ang aming admin division na pinamumunuan ni Ma'am Glenda. Kasama po si Sir Jojo na napakinggan niyo po ang napakagandang tinig sa Bagong Pilipinas Hymn. Nasa na si Sir Jojo? Nawawala na. Ayun po. Si Rose Ann, si Macy, si Tere, si Nomer, si Richard, si Kuya Makoy at si Christian. Sila po ang aming admin division. Wala man po silang nakakamit na award, pero yan po yung tinatawag naming backup plan. Bakit po backup plan? Pag po may nasirang computer, si admin division po ang kukunan. Pag po may nasirang printer, si admin division po.
Pag walang typewriting, tawag kay admin division. Pag po walang pera, punta kay admin division. Joke lang po yun, hindi po kasama yun. Kay PTO po tayo pupunta pag walang pera. Yan po. Ito po, lahat po ng mga empleyadong nakikita nyo sa harapan. Ito po ang bumubuo ng Provincial Accounting Office. At buong pagmamalaki po namin ibinabalita sa inyo na ito pong mga taong to, yan po ang katulong po ng ating governor sa pagpapatupad ng mga rules and regulation mula ng ating COA, DBM, DILG at kung ano-ano pang agency. At dahil po doon, tayo po ay nabigyan, kung napapansin, kung kayo po ay nagpa-follow sa page ni Gob, i-share nyo na po ito ni Gob. Tayo po ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatanggap ng unmodified opinion from COA sa ating CY 2027 financial statements. Sabi nga po ni Gob, pang summa cum laude. At ngayon po, ibibigay po namin yung recent na natanggap na award ng ating provincial government. Ito po yung ibinigay ni Government Financial Management Innovator Circle or GIPMIC na binubuo po ng mga taga-COA. Present this outstanding ENGAS User Entity Award to Provincial Government of Laguna in grateful recognition of its remarkable use for the electronic new government accounting system 2000 and Maria Lourdes V. Dadal, President. Ma'am. At yan po ang accomplishment ng buong accounting office. Sa huli po, nagpapasalamat po ako sa suporta at pagtitiwalang ipinagkaloob ni Gov. Ramil Hernandez at ng buong provincial government through Admin Dulce H. Rabanal. Ganon din po ang Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno po ni Vice Governor Karen Agapay. Sa lahat po ng opisina na nakikisa at tumutulong sa amin. Maraming salamat po. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong umaga, tayo naman po ay dadako sa fourth quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo 2024 and Loyalty Incentive Awarding Ceremony. At upang pasimulan ang ating gagawing fourth quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo 2024 at Loyalty Incentive Awarding Ceremony, ating pong inaaniyahan ang ating panlalawigang administrador para sa kanyang pambungad na pananalita at the same time as representative ng nagsimula ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna, Attorney Dulce H. Rabanal. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning! Alam niyo, every Monday, sa flag ceremony, ang looking forward ako, alam niyo ba,
yung kakanta ng Bagong Pilipinas. Oh, looking forward ako doon. But anyway, sa pangalan po of course sa ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, nais muna natin batiin ang ating mga department heads, mga unit heads, assistant department heads, at syempre ang aking mga kapwa-kawani, ang aking mga fellow employees who are joining us this morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, today is really a very important day. Diba? Importante ba yung araw na to? December 9. Importante. Why? Because we are going to honor the invaluable contribution of the men and women of the provincial government of Laguna na nag-share ng kanilang dedikasyon, talent at unwavering commitment sa ating lalawigan ng Laguna. Ngayong araw na ito ay ating kikilalanin ang ating mga retirees. Alam niyo po, ngayong araw na to, this marks not just the culmination of your career, but a celebration of the legacy you leave behind. Iiwanan niyo kami dito sa Provincial Government of Laguna, pero hindi namin makakalimutan yung legacy na binahagi niyo sa amin. Yung inyong blood, sweat, and tears, no, na naibahagi nyo sa lalawigan ng Laguna at kaming lahat na maiiwan nyo pa, kami po ay talagang nagpapasalamat sa inyo. Palakpakan naman natin ang ating mga retirees. Ang inyo pong ipinakitang dedikasyon ay magsisilbing inspirasyon sa aming lahat. At alam ko, you are going to embark on a new journey. Meron kayong mga gusto nyong gawin pero hindi nyo nagagawa dahil nandito kayo. That would be an opportunity for you to explore further, mag-travel with your family, magtanim, kung yan ang gusto nyo, magluto, o kung ano pa mga bagay na makapagpapasaya sa'yo, you are now free to do that. Kuya Erning, ano nang gagawin mo ngayon pagkatapos mo mag-retire, ano? Pero kahit po kayo magre-retire, don't forget that you are always part of the provincial government of Laguna's family. Hindi po namin kayo makakalimutan. Kaya maraming salamat sa inyo, mga retirees. At sa atin pong mga bibigyan ng Loyalty Award ngayong araw na to, at ako kasama dyan, kasama ako, I have been with the provincial government for 10 years. Alam niyo po, yung 10 years sa ating pagsiservisyo, I think, hindi lang po ito quantity. At sa ating lahat, hindi lang tayo ina-awardan dito dahil lang sa taon na binilang ng pagsiservisyo. Ito pong taon na binilang ng pagsiservisyo, ang kaakibat po niyan ay walang hanggang dedikasyon, commitment, hard work na ipinakita ninyo sa Provincial Government of Laguna. Kaya we have to be very proud na nagsilbi ka ng 5 taon, 10 taon, 15 taon, 20, 25, at more than that. I think may nakita ako mga 40 years in service, no, sa provincial government. Napakatagal na. So ibig sabihin, hindi lang buhay yung ibinigay nila sa provincial government. Napakatagal. More than half of their lives nandito na sila. Kaya I am really very thankful to our loyalty awardees. Maraming salamat sa inyong ipinagkaloob na buhay. Pagmamahal, dedikasyon, hard work sa Provincial Government of Laguna. At yan pong ibinigay ninyong iyan ay talagang naging inspirasyon sa bawat isang miyembro ng Provincial Government of Laguna. Kaya ako, I am really very proud of each and every member of the Provincial Government of Laguna na bibigyan ng award ngayon. Kaya naman po, on behalf of the Provincial Government of Laguna, sa pangunguna ng ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, we extend our heartfelt gratitude to each of you for your invaluable contribution. You have been the pillars of excellence in our community, and we are deeply honored to recognize your achievements today. May you continue to inspire others with your example, and may you always carry with you the pride of being part of the Provincial Government of Laguna. Lagi natin baunin
na tayo ay parte ng isang pamilya at kapag parte ka ng isang pamilya, lagi mong ipagmamalaki at lagi kang magiging proud that you have been part of it. So sa inyong lahat, magandang umaga! Congratulations sa inyong lahat. Pero bago ko rin makalimutan, ang host natin ngayon para tuloy-tuloy na tayo ay ang Provincial Accounting Office sa pangunguna, of course, ni Leng Bacanto. So I also would like to take this opportunity, palakpakan naman natin ang Provincial Accounting Office. Siyempre, of course, nandyan ang head ng Audit Division, si Ms. Cecil Legasto, at si Jet Napisa. Jet, Cecil, thank you sa inyo. At ang head ng Remittance Division, si Tony. Nasaan si Tony? At ang accounting, si Tintin Florento at si Paul, ang ating mga accountants. At siyempre, ang admin division, si Glenda at si Jojo Moreto. Palakpakan din naman natin talaga silang lahat. Alam niyo po, yung inyong precision, yung timely submission nyo ng financial reports, they are integral parts of the organization's success. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya kayo, pinakita nyo rin yung capability nyo, and by showing that, nakita natin yung success ng provincial government at ang overall impact nito sa ating successful operation. Kaya we are really very fortunate to have a talented and dedicated team sa pangunguna ng accounting office. So sa inyong lahat, magandang umaga. Ngayong araw na to, Monday, it's an opportunity, it's a chance for us to shine again, to be the best version of ourselves, and let us radiate positivity. No? So again, sa inyong lahat, magandang umaga. God bless you everyone. Thank you. Muli, atin pong palakpakan in behalf of our Honorable Governor Ramil Laurel Hernandez, ang nagsimula ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Of course, our Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Banal. Thank you very much po, ma'am. At sa punto pong ito, atin na pong kilalanin ang ating mga retirees para sa fourth quarter. But before that, let me read the citation first. Plaque of recognition is awarded to in recognition of service in the provincial government of Laguna, signed by Honorable Governor, Honorable Ramil Laurel Hernandez. Okay, first online, I would like to call on from the Governor's Office, LTMO, 2 years in service, Mr. Placido de Liva Tijares. At this point of time, we would like to call on our Provincial Administrator to give the award to our awardees. Once again, may I call on from the Governor's Office, LTMO, 2 years in service, Mr. Placido de Liva Tijares. And of course, together with them is Ma'am Leia Javier of HRMO. Our next awardee is from the Environment and Natural Resources Office, having 12 years in service, Mr. Salty Cayetano. Congratulations, sir. And our next awardee is from Field Agricultural Extension Services, 23 years in service, Mr. Juanito Corpus Suaze. May we call on the representative, Sir Marlon Tobias, to receive the award. Congratulations po. Our next awardee is from the Sangguniang Panlalawigan, 24 years in service, Miss Rosalia Cortel. Congratulations, ma'am. And our next awardee is
coming from the Governor's Office, LTMO, 25 years in service, to represent by Miss Hazel Gahol, Jerry Barrera Caladin. Our next awardee is from the Laguna Provincial Jail, 25 years in service, Mr. Eduardo Erica Mon. Our next awardee is from the Human Resource Management Office, 25 years in service, Mr. Ernesto Alunan Pagkatotohan. Our next awardee is from the Laguna Provincial Jail, 27 years in service, Miss Virginia Valdemora. Our next awardee is from the Provincial Health Office, 29 years in service, Mr. Eliezer Riamon Titan Jr. Our next awardee is from the San Pablo City District Hospital, 31 years in service, Miss Cesaria Lassie. Our next awardee is coming from the Laguna Provincial Hospital, San Pedro District Hospital, 31 years in service, Mr. Mario Calica Cruz. Next awardee is from the Laguna Medical Center, 31 years in service, Miss Carol Tusi. Yung mga nasa likod po, pwede po pumasok po tayo dito at umuulan po. Sige, accommodate natin sila. Also, I would like to request the employees, palakpakan po natin ang ating mga retirees, ha? Kakaibang record dito. Our next awardee is coming from the Laguna Provincial Hospital, Jose P. Rizal Memorial District Hospital, 31 years in service, to be represented by Dr. Peterson Uy, Miss Linda Hibek Baliton.
Our next awardee is from the Provincial Engineer's Office, 31 years in service, Mr. Vedasto Relieta. Our next awardee is coming from the Provincial Government Environment and Natural Resources Office, 32 years in service. And of course, we would like to call in behalf of Ms. Romana Ortega Briñas, a Doctora Roda Valenzuela. Our next awardee is from the Provincial Engineer's Office, 33 years in service, and to be represented by their Administrative Officer, Ms. Jeng Ramirez, Mr. Roberto Reyes. And our next awardee is coming from the Office of the Provincial Veterinarian, 35 years in service. May we call on Dr. Mary Grace Macalalag Bustamante. Dr. Mary Grace Bustamante po is our Provincial Government Department Head from the Office of the Provincial Veterinarian. Our next awardee is from the Provincial Engineer's Office, 44 years in service, Mr. Dante Ramirez. And our last but definitely not the least awardee is coming from the Field Agricultural Extension Services, 46 years in service, Mr. Simplicio Valencia Ardoña. At this point of time, may we call on all the awardees for the photo opportunity together with our provincial administrator and our HRMO head. Once again, congratulations po sa inyong lahat. Tunay nga pong lahat kayo ay nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kapwa-kawani. God bless you all po. Okay, once again, thank you very much and congratulations po sa inyong lahat. There you have it, our fourth quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo Awards. Maraming salamat po. Isa pa nga po, palakpakan, lalo na po do sa ating 46 years in service. Grabe, kaya ba natin yun? Grabe, wow. That's really something, no? To be in the service of the people for that long, that is really something. That takes commitment. Tama po, commitment po talaga yan. Okay, so we proceed.
Okay, so moving on with our loyalty awardees. For everybody's information, we have a total of 106 bronze awardee for loyalty award. That is with 10 to 15 years in service. And then for silver awardees, we have a total of 103 silver awardees with 20 to 25 years in service. And of course, for 60, a total of 60 for the gold awardee, 30 years and all. Congratulations po sa inyong lahat. Okay. So, dahil po, as much as we want, no, na lahat po tayo ay isa-isa nating tatawagin, pag-aaralan natin kung paano natin gagawin yan soon. But for now, we would be having a ceremonial, no, for each category ng loyalty awardee, and we would be asking our provincial administrator para siya po ay pumunta sa kada category and take our photo ops. Okay lang po ba yun? Okay. So I would be asking you later, but later on, kaya po tayo nag-set up dito, you would have your chance to have a picture also kasi ano naman din talaga to. This is something that we should celebrate, yung years in service natin. Kaya si admin, magmimistulang po siya dito mamaya na isang standee. Okay? Para lahat po ng gusto magpa-picture, photo ops, ganyang mga bagay, you could do so after our ceremony. Okay, let's start off. I would be reading the citation for the bronze awardee. The Certificate of Recognition, Loyalty Award, Bronze, is proudly presented to, in grateful recognition of 10 to 15 years of continuous and satisfactory service in the provincial government of Laguna, given this 9th day of December 2024 at the Cultural Center of Laguna, Santa Cruz, Province of Laguna. Can I see all the certificates of the silver awardees? Bronze awardee, ma'am. Bronze. Bronze awardees. Sorry. Ma'am, dito po kayo sa gitna. Asa na ating picture? Ilabas niyo po ang inyong mga certificates. Sana po makuha po silang lahat kung pwedeng mas mataas. Pwede ko bang marinig? Asan ang mga bronze awardees? Yeah! Marami po dyan, naka-10 taon na. Congratulations! Kasama po si Attorney Dulce Rebanal po dyan. 10 years in service. O, taas lang po natin ang certificates natin. Smile po tayo in 1, 2, 3, smile! Smile! Ayan. So once again, congratulations po sa ating mga bronze Palakpakan awardee. po ninyo ang inyong mga sarili. Congratulations! Next! Okay, so kagaya po ng nabanggit ni Ma'am Lea, so ngayon naman po ay pupunta po si admin sa ating mga group ng silver awardees for the photo opportunity. Ito naman po, yung mga hindi pa masyadong matagal pero hindi pa masyado. Pero still, magtatagal pa. For 20 to 25 years in service, the Certificate of Recognition is presented to the following. Please show your certificates po for our photo opportunity. Ladies and gentlemen, presenting to you the silver awardees of the provincial government of Laguna. Palakpakan po natin. And for everybody's information, they are 103 silver awardees. Ready, set, go! Okay, so moving on. This point of time naman, i-request po natin ang ating provincial administrator to have a photo opportunity with the gold awardees. There are 60 individuals for gold awardees. At the 60, this means you have served the provincial government
for 30 and more years. Wow, palakpakan po natin. Dumadami na po sila na gold awardees ngayon. So ito, 1, 2, 3, you would say gold. Okay? Ready? 1, 2, and 3. Okay, so congratulations po sa inyong lahat. Okay. Again, sa lahat po ng empleyado, we are very thankful. Yes, ma'am. Meron na, pwede naman po. Mamaya po. Tita Nieva, gusto mo ba ikaw mag-response? Retirees, wala po eh. Ganito po, lahat po ng awardees, a very good news po. This morning, makukuha nyo na rin po ang inyong cash incentives. So ito po, dito na po. Dito po mismo. Yes. Okay ba yon? Yon. Oh. And for everyone's information, the governor has approved. Dati po, 500 per year lang tayo. But ngayon, it's 1,000 pesos per year. Again, maximum na naman po ang binigay sa atin. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga empleyado. To all our awardees, congratulations. I hope that this would put meaning, more meaning sa ating serbisyo para sa mamamayan ng Lagunense. Okay? Okay ba tayo dyan? Okay, Ma'am Leia. Okay. They are asking for a group photo all together from bronze, silver, and gold awardees. Lahat po, gather po tayo dito for photo opportunity. Ma'am, admin, dito po kayo sa gitna. Compress na lang po tayo. Our bronze, silver, and gold awardee, of course. Kindly hold your certificates. Be proud. Ayan. So congratulations po ulit sa inyong lahat. Okay, next taas. Pakita ang lahat ng mga certificates po natin. Okay, taas po natin ang ating mga certificate. Pakibuksan po. Pakibuksan po ang inyong certificate. This is an achievement. Ayan. Don't cover your face. Okay, ready? And 1, 2, and 3. Smile. Alright, congratulations po sa inyong lahat. This is actually, sabi nga ni Alvin, one of the most important awards na makukuha natin.